Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong isang napakagandang video dito courtesy ni David Chang ng Fox News Channel. Fox News, of course, kapag Fox News, legit commentaries and news ang meron dito. Hindi kagaya sa Pilipinas, napakaraming fake news. Tsaka diyan sa India, napakaraming mga channel ng IRGC at Iran. Kaya dito tayo sa mga US channel, Australian channel, ito yung mga magandang source kasi balansi at democratic. So, David Chang, isang analyst ng Fox News Channel, ay nagsasabi, bakit nga ba nagpabango ngayon si Xi Jinping? Bakit ang China ay nakisawsaw, nakisali sa pagkumbinsi sa Iran na gagawa ng ceasefire agreement, peace deal with Donald Trump. Kasi si Xi Jinping talaga dito ang key factor, siya yung susi. Hindi nakikinig ang IRGC sa Pakistan eh. Kasi sino ba naman yung Pakistan na pakinggan ng IRGC? Dito sila nakikinig sa kanilang tatay-tatayan ang China. Kasi nga yumayaman ang Iran dahil sa China. Imagine 90% of Iran's oil directly goes to China. Kaya 10% na lang yung kanilang ibenta local. Di ba kasi 90% China na eh. Inangkin na ng China eh. Kasi napakaraming sa China gagamitan ng langis. Imagine yung mga all over the world yung mga barko nila na pangkomersyo. Di ba ang dami-dami? Nagbibiyahe yan araw-araw eh. Kaya kailangan talaga nilang napakaraming langis. Kaya yung kanilang mobilization ng kanilang mga international ships na mga higante, malalaking mga barko yan. Kaya nga yung delivery from China, di ba, napapunta ng Shopee, Lazada, Temu, lahat yan sinasakay sa barko yan eh. Araw-araw bumibiyahe kaya kailangan nila ng maraming langis. Ngayon nagpabango ang China sa buong mundo na dahil daw sa kanya ay nakikinig ang Iran, kaya ngayon uupo na bukas o sa linggo sa Islamabad para sa peace deal agreement with America and Israel. Kaya ito si David Chang ng Fox News Channel atin pakinggan. It's incredibly trade dependent, and it needs a peaceful world because it needs to be able to sell around the world. So at this point, I think China's foreign policy has changed from being a troublemaker to trying to be a peacemaker because its economy is at a very fragile moment ng ekonomiya ng China. Kahit kaibigan sila ng Iran, kunti lang kasi ang ma-deliver na gasolina sa China, 10% na lang na dating 90%. Kaya hirap na rin ng China. Kahit nga doon sa kanilang nasyon, ay pila-pila na yung sasakyan. Bakit naman hindi gumagamit ng electric vehicle ang mga Chinese? Bakit gumagamit pa rin ng gasolina? Dahil palpagis ang mga electric vehicle ng China, 2 taon lang, 1 taon sira na. Yun ang niyan, ang kasagutan diyan. Mga kababayan, walang pyesa ang electric vehicle ng China. Huwag kayong bumili ng EV, electric vehicle sa China. Walang pyesa yan. At kapag nasira, basura na yan. Okay, kaya from troublemaker to peacemaker. Natawa kanina kay David Chang. From troublemaker, di ba? Kahit David Chang, isang mestizo Chinese to eh, na American citizen. Kahit mestizo Chinese to, hindi siya nakipaglaban para sa China, di ba? Ang kanyang puso ay hindi para sa China, para sa demokrasya. Ayan, so troublemaker ang tingin ni David Chang sa China. Ngayon, acting na tumutulong, peacemaker. So okay naman yan, kung matuloy ang na yan, pipirma ang IRGC at ang Iran ng kasunduan na yan na pangmatagalan. Kapag pipirma na sila, ay malaya ng ma-check up yung kanilang mga facilities dyan
ng kung sino man na mag-check niyan sa international ah, para malaman kung gumagawa pa rin yan ng nuclear bombs. Okay, so balik tayo sa Fox News. David Chang. Yeah, and I love the hand that President Trump has strengthened for the United States going into his meeting with Xi Jinping, now scheduled for May 14, 15, after what the president did in Venezuela and then in Iran. Yeah, after all the Natatawa ako games sa that China after played all with us on the rare that earth Donald Trump minerals. did to Venezuela. Kasi nga ang China umiyak si Xi Jinping eh. Paano? Yung langis ng Venezuela na kinuha na ngayon ng Amerika, malaki ang investment doon ni Donald Trump para minahin yung langis na yun. Bignat ni Xi Jinping. Malaki ang investment ng China ni Xi Jinping. Ngayon, dahil sa naagaw ni Donald Trump na sa Amerika na ang kontrol ng langis ng Venezuela, ibig sabihin talo ang China sa Venezuela. Ngayon, kung matalo na naman ang China sa Iran, ano na mangyari? Nasana yung langis niya? Malaki din ang investment ng Iran, amigdad ng China sa Iran. Kaya nga 90% ng oil ng Iran ay mapunta kaagad automatic sa China dahil kabayaran yan sa paggawa ng China ng facilities para sa pagmina ng langis diyan sa Iran. Ang China ang gumastos niyan eh. Hindi natin alam, of course, tinatago yan na balita. Pero bakit iiyak si Xi Jinping kung hindi i-deliver yung 90% of oil ng Karg Island sa Iran? Diba? Ibig sabihin ay isang malaking shareholder ang China sa langis sa Iran. Kaya of course, magipag-mediate si Xi Jinping dyan para naman makalabas-pasok yung kanyang mga barko na kumukuha dyan ng langis. Kasi kung labas-pasok na kukuha ng langis ang China habang ang ibang barko ay hindi pinapasok ng IRGC sa Hormuz, ibig sabihin merong di ba, favoritism na nangyari. Hindi yan pwede. Magagalit ang ibang bansa kung bakit China lang ang papasukin. Kaya ang gagawin ng China, ipapakita na fair siya, fair play ang kanyang ginawa. Okay, tapusin na natin ng balita, courtesy ng Fox News Channel. Yes, and also Cuba, because remember, China has at least 4 listening posts in Cuba that are directed toward mainly Florida, but really the southeastern portion of the United States. They've wanted a military base there, as the Wall Street Journal has reported, and it is trying to turn Cuba into another Chinese proxy. But what President Trump has done is he's realized that China tries to accomplish its aims through others. And he's going around taking away those proxies from China, as you mentioned, Cuba Venezuela na naman and pala now ang magiging Iran as well as Cuba. Proxy ng China pagdating ng panahon. Kaya yung mga diyan nag-invest ang China, nagiging proxy na yan ng China eh. Pagdating ng gera, pupunduhan yan ni Xi Jinping ng mga armas. Katulad ng Venezuela, parang proxy na yun eh. China na yun eh. Di ba? At Cuba na naman pala. Kaya pala sabi ni Donald Trump, kunin ko ang Cuba. Biglang maraming nag-react, no? Kasi ang Cuba ngayon ay meron silang napakalaking krisis. Kaya gusto ni Trump na Amerika munang mag-take over. Papayag naman yung mga mamamayan. Ewan ko lang sa mga opisyalis ng Cuba. Pero madali lang daw kapag i-take over ni Donald Trump, walang gagamitin na puwersa. Automatic na yan. I-take over ng Amerika, i-take over yung oil na meron dyan sa Cuba na minimina rin ng China. Kaya ito yung nakita ng mga opisyalis natin ngayon sa Pilipinas eh. Yung Malampaya 2 na sinasabi na na-discovering langis sa WPS na malapit sa Malampaya, malapit lang yan sa Palawan, ay gustong ipamina ng ating mga mambabatas sa China as a partnership daw. Payag ba kayo dyan mga kababayan? China daw ang magmimina, China ang gagastos. Matulad ito sa Iran at Cuba at Venezuela na magiging proxy na tayo, di ba? Paano na yung pinaglalaban sa WPS? Diyos por santo. Nako, bakit hindi sila lalapit sa Amerika?
at sasabihin na Donald Trump, kayo nang magmina dyan, kahit 20% lang kami, okay na. Kasi hindi naman tayo aagawin ng, yung teritoryo dyan, hindi yan aagawin ng Amerika, bagkus protektahan yan ng Amerika. Ngayon kung lalapit tayo sa China, ay parang pinapasok na natin yung monster sa ating bakuran. Parang pinapasok na natin yung buhaya sa ating bakuran. Kagatin talaga tayo niyan. Imbis na ilayo natin, papasukin natin, tapos magmimina, gagawa ng istruktura dyan sa WPS, miminahin yung langis, tapos sasabihin na 1 million baril lang a month ang nakukuha. Yun pala ay 10 million. Tapos hatian lang tayo ng kunti, di ba? Kasi sila ang nakakaalam, kasi sila ang nagmimina. Paano kung ganun ang mangyari, hindi 50-50? O kaya, worst scenario, ay hindi talaga tayo hatian at gawing military base ng China ang istruktura diyan na gagawin sa WPS. At tatakutin na naman tayo. Naku. Walang mga utak talaga, sabi ko na kanina nga GG. GG ang mga mambabatas natin GG means galunggong, mga kababayan. Galunggong. Lagi-lagi ng mga sweldo, hindi ginagamit ang logic Meron ngang utak pero yung logic wala, mga kababayan, di ba? Kusang papasukin natin ang kalaban sa teritoryo, magmimina, gagawa ng istruktura. Diyan nga sa mga isla sa WPS, gumagawa na ng artificial island, ginawa ng base militar Lalo na diyan kapag legal na papasukin natin dahil may kontrata, gagawa na rin yan ng special diyan, itong artificial island. Para sabihin na gagawa kami artificial island para sa mga facilities ng oil. Tapos biglang magiging China base na pagkalapit na talaga sa Palawan, patay na tayo diyan, mga kababayan. Alright, anong masasabi nyo dito sa pagiging bait-baitan ni Xi Jinping para sa peace talk ng Iran at US? At itong sinasabing partnership with China para sa oil exploration sa WPS. Paki-comment, mga kababayan. Maraming salamat nga pala sa nag-subscribe, sa mga bagong visitor sa channel. Love you all, lalo na sa aking mga avid followers. Ako'y saludo sa inyo. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.